Taka Laurel, sa episode na ito, titingnan natin ang mga swerte at malas na animal signs sa taong 2025 ayon sa astrolohiyang Chino. Makakapagbigay kami ng impormasyon kung paano mo mapapabuti ang iyong kapalaran sa darating na taon. Ito ay nahahati sa tatlo, ang unluckiest, neutral at mga luckiest animal signs sa taon ng Wooden Snake. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago kong pampaswerte videos. Narito ang mga unluckiest animal signs sa 2025 ayon sa Chinese astrology. Sila ngayon ay tatlo. Top 12. Pig. Ang taong ito ay nangangailangan ng higit na pag-iingat lalo na sa mga pinansyal para sa mga ipinanganak sa taon ng baboy. Dahil ang 2025 ay minarkahan ng malalaking pagkawala sa pinansyal. Hindi lamang magkakaroon ng mga pagkawala sa material, kundi maaari ring magkaroon ng labis na pagkasira ng kaperahan. Kaya't kailangan ng mag-ingat ng pangangasiwa sa pinansyal. Iwasan ang pag-asa sa hindi inaasahang mga biyaya o windfall luck sa taong ito. Ang takbo ng karir ay hindi maganda. May pagsisikap at pagpupunyagi pero hirap mabigyan ng sapat na gantimpala. Maaaring may mga taong dadating at magiging problema na hahantong sa mga posibleng alitan at salungatan. Ang kalusugan ay isang issue rin na may posibilidad ng mga sunod-sunod na sakit o malalang pinsala lalo na sa parteng ulo. Mahalaga na bigyang pansin din ang mga posibleng problema sa dugo. Ang pag-iingat ay mahalaga. Maaaring magkaroon ng mga aksidente, lalo na ang mga insidente sa trapiko o sa daan na nagpapakita ng posibleng kasawian. Bukod dito, ang taong ito ay hindi maganda para sa pagbisita sa mga may sakit at dapat iwasan, kasama na ang anumang pagkakasangkot sa mga ritual ng pagluluksa. Sa takbo ng relasyon ay maaaring magkaroon ng alitan na nagreresulta sa mga magkakapareha. Sa takbo ng relasyon ay maaaring magkaroon ng alitan na nagreresulta sa mga magkapareha na nagkakaroon ng hindi pagkakasundo o pagkakaunawaan, habang ang mga single ay maaaring magkaroon ng stagnation sa kanilang buhay pag-ibig. Mayroon ding posibilidad na magkaroon ng mga gawain na may kaugnayan sa pagluluksa sa taong ito. Top 11. Rabbit. Para sa taong ito ay medyo mahirap para sa mga ipinanganak sa taon ng kuneho, na ang lahat ng aspeto ng buhay ay nakakaranas ng pagbaba. Sa lugar ng trabaho, maaaring makaharap ka ng mga pagsubok dahil sa mga tago ng mga kaaway na humahantong sa maraming mga pagkabigo at pagkainis. Maaaring makaapekto ito sa iyong mood at magpapahirap sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Dahil sa iyong pagiging direkta, maging ang mga maliit na issue ay maaaring magdulot ng mga alitan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pera, ang taong ito ay tila hindi maganda na may posibilidad na mga pagkawala. Mabuting mag-impok o mag-ipon hanggat posible at iwasan ang mga hindi kinakailangang mga gastusin. Ang mga single na rabbit ay maaaring mahirapan na makakita ng mainam na kapareha pagdating sa pag-ibig, habang ang mga may asawa na ay maaaring makaharap sa mga tensyon na maaaring magbigay panganib sa kanilang relasyon. Sa kalusugan, ang taong ito ay nangangailangan ng higit na pag-iingat dahil maaaring magkaroon ka ng mga patuloy na problema sa kalusugan. Maging maingat sa iyong kaligtasan kapag naglalakbay at iwasan ang pagbisita sa mga may sakit o pagdalo sa mga libing o punerarya dahil maaaring magdala ito ng karagdagang negativity sa iyong buhay. Top 10. Goat.
Sa pangkalahatan ng taong ito ay tila hindi maganda para sa mga ipinanganak sa taon ng kambing. May ilang mga hamon na naghihintay. Sa pinansyal, may mataas na panganib ng malalaking pagkawala sa pera, kaya't mahalaga na iwasan ang mga pamumuhunan at umiwas sa risky investments. Sa aspeto ng kalusugan, ang sitwasyon ay hindi ideal, na may mga madalas na pagkakasakit at panganib ng mga pinsala o pagdurugo. Mahalaga na maging maingat kapag naglalakbay o nagta-travel upang maiwasan ang mga aksidente o mga insidente na may kaugnayan sa dugo. Ang mga gastusin sa medikal ay maaaring maging isang malaking pasanin sa pinansyal ngayong taon. Sa iyong karera, ang patuloy na pagpupunyagi at trabaho ay maaaring humantong sa pagkapagod o exhaustion na maaaring magkaroon ng karagdagang epekto sa iyong kalusugan. Ang sobrang pagpupunyagi ay maaaring maging sanhi ng maraming mga problema sa kalusugan ngayong taon. Dapat ipagpaliban ang mga plano sa kasal o pagpapakasal dahil ang taong ito ay hindi maganda para sa mga ganitong mga kaganapan. Ang mga magkapareha na nais magkaroon ng anak ay pinapayuhan na maghintay hanggang sa susunod na taon. Dahil sa pagkakaroon ng enerhiya ng pagluluksa ngayong taon, mahalaga na iwasan ang pagbisita sa mga ospital, pagdalos sa mga libing, o pagkain ng mga pagkain na may kaugnayan sa libing. Dahil ang mga gawain ito ay maaaring mag-imbita ng masamang suwerte o bad luck, hindi inaasahang kasawian o maging mga kasuotan ng pagluluksa. Ito naman ang mga zodiac signs na nasa gitna o neutral lamang. Ito ang mga zodiac signs na hindi kamalasan ngunit hindi rin naman kaswertihan sa 2025 ayon sa astrologiyang Chino. Sila ay 7 ngayon. Top 9. Rooster. Ang taong ito ay nangangailangan ng ibayong pansin para sa mga ipinanganak sa taon ng manok. Dahil may mga senyales na mga posibleng pagkawala sa pinansyal, mahalaga na iwasan ang mga pamumuhunan at humindi sa mga mabilis na pagkita. Sa aspeto ng kalusugan, ang mga pagkakataon para sa mga rooster ay hindi maganda, na may mataas na panganib na mga pinsala, pagkakasakit at iba pang mga problema sa kalusugan, lalo na ang mga may kaugnayan sa mga problema sa dugo. Kapag lumalabas, maging maingat sa kaligtasan sa trapiko o daan upang maiwasan ang mga aksidente. Sa mga relasyon ng taong ito ay maaari magdala ng mga hamon at mga hadlang, kaya't mahalaga na kontrolin ang iyong emosyon upang maiwasan ang mga pagkakamali at mga alitan. Maglaan ng oras para sa mga nakakatanda sa pamilya dahil maaaring magkaroon ng mga alalahanin tungkol sa mga obligasyon sa pamilya. Para sa mga nasa trabaho, maaaring makapagbigay ng magandang impresyon sa mga superior na maaaring humantong sa mga karagdagang responsibilidad at autoridad. Ngunit mag-ingat sa mga negatibong impluensya ng mga kasamahan. Ang mga subordinate ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon o magkalat ng mga chismis. Harapin ang mga ganitong mga sitwasyon ng may pag-iingat upang maiwasan ang mga posibleng mga problema sa legal o pagkawala ng trabaho. Sa magandang banda, ang mga mag-aaral ay makakaranas ng magandang swerte sa kanilang mga pag-aaral ngayong taon na magpapakita ng kahusayan sa akademiko at mga gawaing extracurricular. Top 8. Snake. Ngayong taon, dahil sa clash sa Tai Sui at impluensya ng mga masamang bituin, ang swerte sa pinansyal at kalusugan ng ahas ay napipigilan. Ngunit, ang mga magagandang bituin ay tumutulong na balansehin ang swerte sa karir at pag-ibig. Sa pinansyal, ang mga pagbabago ay inaasahan kaya't hindi magandang taon ito para sa mga pamumuhunan. Maging maingat sa pagplano at iba yung ang kailangan. Hindi dapat hanapin ang mga biglaang pagtaas ng yaman at mainam na iwasan ang pagtaya o pag-risk ng sobra. Sa aspeto ng kalusugan, may posibilidad ng pagkakasakit
mga aksidente at mga pinsala. Mahalaga na magbigay ng higit na pansin sa kaligtasan sa paglalakbay upang maiwasan ang mga ito. Sa iyong karera, ang pangunahing bagay na dapat ay bigyan ng pansin ay ang pag-iwas sa mga taong magiging problema. Sa magandang banda, ang mga relasyon ay inaasahang mapapabuti at kung may masayang pangyayari tulad ng pagbubuntis, ay labanan ang anumang bad luck. Top 7. Ox. Ang kapalaran ngayong taon para sa zodiac sign na baka o ox ay kombinasyon ng mga pagtaas at pagbaba. Ang swerte sa pinansyal at kalusugan ay naaapektuhan ng mga hindi magandang bituin o mga negative stars kung tawagin sa Chinese astrology. Maaari magkaroon ng mga hindi inaasahan o biglaang gastusin sa buong taon, kaya't mainam na magplano ng maingat sa iyong pinansyal. Maaari magkaroon ng alitan sa legal o mga kaso, kaya't maging maingat sa mga salita at aksyon sa trabaho. Ang mga maliit na salungatan ay dapat harapin ng may pasensya. At mahalaga na iwasan ang pagpapakita ng pagkagalit sa iba. Kung ikaw ay isang leader o manager, maging maingat sa mga mahalagang dokumento upang maiwasan ang pagkakasangkot sa mga pagkakamali na maaaring humantong sa pagkawala ng trabaho o demosyon. Kung may mga bata o matatanda sa pamilya sa bahay, magandang maglaan ng higit na oras sa kanila. Ngunit iwasan ang pagdadala ng stress sa trabaho, papasok o papunta sa iyong bahay. Ang kalusugan ay maaari magkaroon ng mga problema ngayong taon na may mga madalas na mga pagkakasakit. Mayroon ding posibilidad ng mga aksidente na may mga pinsala, kaya't mainam na iwasan ang mga matatalim na bagay. Maging maingat habang nagmamaneho. Iwasan ang pagmamaneho ng mabilis o pag-inom ng alak habang nagmamaneho dahil mas mataas ang posibilidad ng mga aksidente. Top 6. Dog. Ngayong taon ang daloy ng pinansyal para sa zodiac sign ng aso o dog ay maaaring maharap sa mga hamon na hahantong sa isang cycle ng pagpasok at paglabas ng pera sa halip na makapagsubi o makapag-ipon. Ang mga lalaki sa partikular ay maaaring makaranas sa mga pagkawala sa pinansyal dahil sa mga distraksyon mula sa buhay pag-ibig, kaya't mainam na iwasan ang masyadong kaluwagan. Bagaman, maaaring magkaroon ng mga diswerteng pangyayari na nakakaapekto sa pag-unlad ng inyong karera, ang maingat na paglalakbay ay maaaring maiwasan ang mga posibleng pagkabigo. Asahan lamang ang mga maliliit na problema sa kalusugan o mga okasyonal na pinsala nito sa buong taon. Kapag naglalakbay, magbigay ng higit na pansin sa kaligtasan sa trapiko o sa daan. Bagaman maaari magkaroon ng mga hindi inaasahang mga problema, ang pagiging maingat ay maaaring baguhin ang bad luck papunta sa swerte. Sa isang mas magandang bahagi, ang mga relasyon sa mga magkapareha ay malamang na mapapabuti na may malaking pag-unlad sa mga romantikong koneksyon. Ang mga single o wala pang asawa ay maaaring mag-ignite ng mga spark sa mga potensyal na mga kapareha. Ngunit, ang mga may asawa ay dapat mag-ingat dahil maaari magkaroon ng mga tukso na maaaring sumira ng harmonya sa pamilya. Top 5. Horse. Ang kapalaran ngayong taon ay nangangailangan ng pag-iingat para sa zodiac ng kabayo o horse. Ang pagiging maingat ay maaaring baguhin ang bad luck. Sa pera o pinansyal, ang yaman ay maaaring maging magulo, kaya't mainam na magplano ng maingat at maglaan ng pera sa mga bagay-bagay ng may wastong pagpaplano. Lalo na, ang mga lalaki ay dapat mag-ingat sa paggastos ng labis sa mga relasyon. Sa aspeto ng kalusugan, mahalaga na bigyang pansin ang personal na kapakanan at panatilihin ng mga magagandang gawi sa pagkain. Sa karera, asahan ang suporta mula sa mga benefactor, lalo na sa mga lalaki. May mga magagandang pagkakataon para sa mga promosyon at pagtaas ng sahod.
kapag nagso-socialize para sa trabaho. Mainam na kontrolin ang mga gawi sa paninigarilyo at pag-inom. Iwasan ang kaluwagan sa mga unhealthy na kasiyahan. Para sa mga single, maaaring mag-ignite ng mga spark ng romansa ngayong taon na nagbibigay ng mga pagkakataon na bumuo ng mga bagong relasyon. Ang mga magkakapareha ay maaaring magplano para sa kanilang hinaharap at ang mga asawa ay maaaring magkaroon ng masayang balita ng isang bagong sanggol. Ngunit, ngayong taon ang mga nasa relasyon o kasal na ay dapat mag-ingat ng higit upang iwasan ang mga tukso, mga pakikipag-ugnayan sa third party o mga pagtataksil. Top 4. Monkey. Ngayong taon, dapat mas bigyan ng pansin ng mga bagay pinansyal ng mga zodiac sign na matching o monkey dahil may panganib ng pagkawala ng pera at mga paghihirap sa pagtitipon ng yaman. Mahalaga na sundin ang payo na mag-impok para sa mga araw ng unos. Mayroon ding mataas na posibilidad na maloloko na humahantong o mauuwi sa mga pagkabigo sa pinansyal. Kaya't ang pagpapanatili ng mababang profile o pagiging low-key ay ang siyang susi. Ang pagtatayo ng yaman ng tahimik o walang masyadong nakakaalam ay magpapatunay na ang siyang pinakamagandang paraan. Para sa mga kababaihan, ang mga career nila ay maganda ngayong taon. Ang mga nasa lugar ng trabaho ay maaari makaranas ng suporta mula sa mga maimpluwensyang tao na nagbibigay ng mga tsansa para sa promosyon at salary increase. Para sa mga single, ang taong ito ay nagbibigay ng magandang pagkakataon na maghanap ng isang partner, habang ang mga magkakapareha na ay maaari magsimula ng pagplano para sa kanilang hinaharap. Ang mga may asawa ay makakaranas ng kaligayahan at harmonya sa kanilang relasyon, at ang mga nag-iisip na palakasin ang kanilang pamilya ay makikinabang sa mga positibong enerhiya na nakapaligid sa kanila. Sa aspeto ng kalusugan, ang pangkalahatan ay maganda, bagaman mahalaga pa rin mag-alaga ng iyong kapakanan. Magbigay ng pansin sa pagkain upang iwasan ang mga insidente tulad ng pagkalason sa pagkain. Kapag naglalakbay, maging maingat sa kaligtasan sa trapiko o sa daan. Bagaman maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang mga kasawian, malamang na malalampasan mo ang mga ito at mag-convert ng mga hamon papunta sa mga oportunidad. Top 3. Tiger. Sa taong 2025, ito ay magaganda ang pagkakataon para sa career ng mga zodiac sign na tigre, lalo na sa mga lalaki na malamang na makakatanggap ng suporta mula sa mga benefactor. Ang mga nasa lugar ng trabaho ay maaaring asahan ng mga promosyon at pagtaas ng sahod sa pamamagitan ng gabay ng kanilang mga mentor. Ang mga single ay may magandang pagkakataon na makahanap ng pag-ibig sa 2025. Habang ang mga magkakapareha ay makakaranas ng mas malalim na koneksyon at mas matibay na relasyon. Ang mga may asawa na ay maaaring magkaroon ng bagong miyembro sa kanilang pamilya ngayong taong 2025. Ngunit, mahalaga na bigyang pansin ang kalusugan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng magandang routine sa ehersisyo at balancing diet. Sa pera, bagaman maaaring magkaroon ng mga alalahanin tungkol sa mga hindi inaasahang mga gastusin, hindi ibig sabihin na hindi darating ang kasaganahan sa iyo. Sa maingat na pamamahala ng pera, maaari ka pa rin magkaroon ng matatag na kita at makamit ang paglago pagdating sa pinansyal. Narito ang dalawang pinakaswerteng zodiac signs ngayong taon ng Wooden Snake 2025. Top 2. Rat. Ang taong ito ay nagdadala ng kasaganahan sa pinansyal at karera para sa zodiac sign na daga. Ang mga lalaki ay malamang na makakatanggap ng suporta mula sa mga benefactor, habang ang mga kababaihan ay mag-i-enjoy sa kanilang tagumpay. Sa lugar ng trabaho, ang mga benefactor ay tutulong sa iyo na makuha ang mga promosyon at pagtaas ng sahod, habang ang mga negosyante ay makakaranas ng umuunlad na negosyo. Ito ay magiging isang taon na puno ng masayang mga pangyayari, at ang mga may asawa
ay maaaring magkaroon ng isang bagong sanggol. Ngunit mahalaga na maglaan ng quality time para sa pamilya. Dahil ang pagpapabaya ay maaaring humantong sa tensyon o maging pagkawala ng isang partner. Kahit sa mga relasyon o kasal na, bigyang pansin ang iyong kalusugan dahil maaaring magkaroon ng mga panganib na mga problema sa puso o stroke. Sa tamang pangangalaga at pag-iingat, ang mga posibleng mga banta na ito ay maaaring maiwasan na nagpapahintulot sa iyo na gawin ang mga hamon ng mga biyaya. Top 1. Dragon. Ang taong ito ay nagdadala ng malaking pagbuti sa pangkalahatang kapalaran ng dragon. Bagaman maaari magkaroon ng mga maliit na problema sa kalusugan na bahagyang sumisira sa yaman, sa pera o pinansyal, ang regular na kita at mga hindi inaasahang kita ay magiging maganda. Ang mga negosyante din ay makikita na umuunlad na ang kanilang negosyo sa lugar ng trabaho. Ang mga empleyado ay maaaring asahan ng suporta mula sa kanilang mga benefactor na maaaring humantong sa promosyon at pagtaas ng sahod. Para sa mga single o wala pang kapareha, ang taong ito ay nagbibigay ng magagandang pagkakataon para maghanap ng pag-ibig. Ang mga single na babae ay malakas ang pagkakataon na pumasok sa isang relasyon ng mabilis. Ang mga nasa relasyon na ay makakaranas ng mataas na level ng passion o pagmamahal na dinadala ang kanilang mga relasyon sa mga panibagong antas. At ang mga may asawa na ay maaaring magkaroon ng bagong supling. Bagaman maaari magkaroon ng mga maliit na alalahanin patungkol sa kalusugan ngayong 2025, hindi ito magdudulot ng malubhang pinsala sa kanila. Maraming salamat sa pagtutok. Sana nakatulong ang impormasyon na ito sa iyong pag-unawa sa iyong kapalaran sa taong 2025. Subaybayan ang aming channel at page para sa mga karagdagang impormasyon at updates tungkol sa astrolohiyang Chino. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.